Ngayong 2025, mga murang motorsiklo ngayong taon ang tatalakayin natin. Nakadalasan na hindi pa alam ng marami sa atin. Murang motor na kapresyo lang ng mga second hand motor sa bansa. Ang 10 modelong ito na pagpipilian mo sigurado ay magugustuhan mo. Kaya naman kung gusto mong makabili ng pinakaabot kayang halaga, baka makatulong sa yung video na ito. Ang kabuang detalye at nilalaman kasama ng mga presyo ay alamin natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabi-patuloy sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Suzuki SkyDrive. Isa rin sa pinakamagandang contender ng brand na Suzuki ang SkyDrive, na isang scooter na mas affordable sa marami at may dalang praktikal na mga features. At sa katunayan, isa ito sa paboritong bilhin ng mga commuter, lalo na yung nagdi-deliver. Sapagkat itong motor hindi lang sa matibay na klase ay napakatipid din kumonsumo ng fuel. Dito sa bansa, kalimitan sa mga masasabi mong tumatagal na motor ay nagmumula rin sa brand na Suzuki. Kaya nitong SkyDrive 155cc. Ang modelong ito ay nilagyan ng matatalas na fairings at garnish na nakapalibot sa buong frontal face cover nito. At sporty graphics na nakapalibot naman sa buong body build. May isang halogen type headlamp at mga naka-bulb type na mga turn signal light indicator, kasama ang rear combination lamp system na gumagawa ng liwanag sa gabi. Sinamahan ng analog type meter panel gauge para sa readout ng rider habang nagmamaneho. Itong Suzuki SkyDrive, nilagyan din ng mga convenient features gaya ng dalawang console pocket sa harapan, isang retractable hook na sabitan at isang malapad na front footboard para sa kargahan. Ang modelong ito, bagamat hindi kalakihan, ay kayang makipagsabayan sa anumang malalaking klaseng makakasabayan. Pinapagana ito ng makina na 113 cubic centimeter na displacement capacity na naka-single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 2 valves at naka-fuel injected type na fuel supply system. Naka-air-cooled pa ang cooling system pero tumatagal na rin naman kahit sa malayo ang biyahe. May fuel tank ito na 3.6 liters at kumukonsumo naman ng 45 to 50 km per liter. Ang mill nito ay ipinare sa isang automatic transmission na kaya magpalabas ng maximum output na 8.9 horsepower sa kada 8,000 RPM at 8.5 Nm sa kada 6,000 RPM. Meron itong bilis na nagagawa na umaabot ng 100 km per hour at tumatagal ng mahigit sa 3 to 5 hours na takbuhan. Pagdating sa safety and security features, nilagyan itong motor ng pass switch at shutter lock para kahit papano ay mahirapan na magtatangkang nakawin itong motor. Kasama dyan ang matitibay na chassis, suspensions at brake na ikinabit dito, gaya ng front telescopic fork suspensions at single shock naman sa rear. Meron itong disc type na may single piston caliper sa front at drum brake type naman sa rear. Habang ang mga gulong na makakapit na inilagay dito ay may kabuwang sukat sa front na 80x90R14 at 90x90R40 naman sa rear, na parehong mga naka-tubeless tires na rin. Itong Suzuki SkyDrive ay may seating height na 74 cm at may ground clearance na 15 cm. May wheelbase size na 126 cm at tumitimbang ng 93 kg. Nagkakahalaga ang kabuang presyo nito ng 72,900 pesos lamang sa kasalukuyan. Honda Dio. Ipinagmamalaki ng all-new Honda Dio ang magandang itsura at disenyo nito, maging ang iba pang functional na features. Itong motor ay may stylish design at may 3 klaseng kulay na pagpipilian, gaya ng Candy Jazzy Blue, Sport Red at Vibrant Orange. Nilagyan din ito ng LED headlight at isang position light. Isa sa aim ng motorsiklong ito ang i-cater ang mga taong nagbabalak magmotor kaysa mamasahe sa pang-araw-araw. Isang budget-friendly na scooter mula sa Honda na nagbibigay din ng tsansa sa mga taong nangangarap magka-scooter na mula sa kilalang brand sa abot-kayang presyo, pero sulit naman sa mga nilalaman. May katipiran sa gasolina at may kalidad na maaasahan. Pinapagana ito ng 109 cubic centimeter na displacement capacity, naka-single cylinder, 4-stroke single overhead cam at naka-air-cooled type na cooling system. Hindi gaya ng ibang scooter ni Honda, ang commuter bike na ito pagdating sa kanyang fuel system, ito ay naka-carburetor pa pero hindi yan naging hadlang para mas maging matipid pa lalo ang konsumo nito sa gasolina. Dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 60 kilometro na takbo.
Ganyang katipid ang isang ito kaya talagang tinatangkilik din ng marami sa atin. May 5.3 liter na fuel tank capacity at naka CVT type na transmission with variable gearbox na kaya mag-produce na maximum output na 7.89 horsepower at 8.91 Newton meter ng torque. May estimated na bilis ang motor na nagagawa na umaabot ng 78 to 80 km per hour. Kung di ka naman maselan at naghanap ka lang ng isang service na magagamit sa araw-araw, isa na rin sa may i-offer sa iyo ng Honda itong DU110. Nagbibigay din ng komportableng pagsakay dahil sa makapal na foam ng seats at mga reliable suspensions na ginamit dito, gaya ng front telescopic fork at swing arm single-sided shock absorber sa rear suspension. Ay kasama na rin itong other seat compartment storage na pwedeng paglagyan ng ibang mga gamit. Ang ilaw nito kahit papano ay maliwanag na rin sa gabi, naka-halogen type na headlamp at naka-bulb type naman ang iba. May seating height na 76.5 cm, eksakto lang din sa typical height natin. Tumitimbang ng 104 kg at may estimated price na 62,400 pesos. Skygo Prince. Traditional ngunit may kakayahan. Ang Skygo Prince 150 ay inaalok ng brand para sa entry ng commuter segment sa presyong 43,000 pesos lamang. Ang mala old school na bike na ito ay nilagyan ng rectangular halogen type na headlamp na may turn signal indicator, chrome front fender at circular side mirror. Pati na rin ang hugis parisukat na tail light nito na nagbibigay dito ng maayos na visibility lalo na sa gabi at upang mas makita ng maigi ang kalsada. Kasama ang grab rail sa likod at exhaust pipe para mas maipakita ang klasikong estilo nito. Bilang isa sa pinaka-cost-effective na motorsiklo ng Skygo, ang Prince 150 ay nagbibigay din ng pag-asa sa marami na makabili ng isang practical na klase ng motor na pwedeng magamit, hindi lang pang daily, pang deliver, cargo at pampasahero. Ito rin ay maasahan sa kahit ano pang bagay. Dito sa harap, makikita ang handlebar na naka-naked at sa likuran ay ang isang instrument console panel gauge na naka-analog type na nagpapakita ng speedometer, odometer para sa ilang impormasyong kinakailangan natin habang tayo ay nakasakay dito at umaandar. Ang maaasahang motorbike na ito ay nilagyan din ng setup ng mga suspensions na kasama ang isang pares ng hydraulic front telescopic fork at isang pares ng hydraulic rear coil spring para sa maayos na pagpapaandar habang dumadaan sa malulubak na klase ng kalsada at komportableng pakiramdam habang nakasakay. Para naman sa braking system, meron itong motorsiklo na front and rear drum brakes type na klase na nagbibigay na rin ng kaligtasan para sa mga emergency braking. Available din ang electric starter sa modelong ito at kick-starting bilang opsyon sa pagpapagana. At ang nagpapatakbo dito sa motorsiklo ay ang isang 124 cubic centimeter single cylinder 4-stroke air-cooled na cooling system at gasoline engine na nagbibigay ng maximum output na 11 horsepower at 9 Newton meter ng torque. Ang powertrain nito ay isinasama sa isang 5-speed manual gearbox at tumatakbo sa bilis na 100 km per hour. Meron itong malawak na fuel tank capacity na 10.1 liters at kayang ubusin sa loob ng 400 km. Makatumbas ng 41 km per liter. Bukod pa dyan, ang mga gulong din ito ay may sukat na 17-inch sa magkabilaan at may ground clearance size na 16 cm. May seating height ito na 77.5 cm at nagkakahalaga itong Skygo Prince sa bansa ng 43,000 pesos lamang. Alright. TVS Daz 110. Sa pamamagitan na nakababatang disenyo na isinama sa maganda at veteranong kalidad ng build, ang TVS Daz 110 ay isang magugustuhan mong produkto mula sa Indian motorcycle manufacturer brand. Bukod sa simpleng itsura na may angking sporty design, ang commuter bike na ito ay naghahatid ng bago at kapanapanabik na biyahe sa loob at labas ng syudad. May katamtamang bigat at hindi ganun kalaki, kaya naman swak gamitin kahit sa matatraffic na kalsada. At mas madaling dalhin sa kahit saang sulok man ng kamay nilaan. Para sa Philippine market, available lang ito sa isang standard variant na may presyong 59,900 pesos lamang. Ang modelong ito ay isa sa magiging contender ng brand para sa kanilang street bike scooter segment na may mababang kapasidad ng makina na 110cc lamang.
Gaya ng mga nangungunang competitor brand na Yamaha Mio Sporty, Honda Beat at Suzuki SkyDrive, ito ay nakakuha rin ng magandang aerodynamic na malapang racing kasama ang sporty muffler, isang pillion seat na para sa 2 tao at sporty design graphics na may kasamang rear grab bar na para sa hawakan o talian ng mga gamit. Sa mura nitong presyo ay nakakuha ito ng magagandang klase ng features gaya ng ilaw na naka-LED type, na headlamp at mga naka-LED type din na tail lamp. Sinamahan ito ng USB port charging system para sa mga lobat na gadget. At nilagyan din ito ng isang analog meter panel gauge na nagbibigay naman sa rider ng magandang readout sa pagsakay. Meron din itong mga gulong na may alloy mags, na may hugis Y na alloy mags, na umaakma sa estilo ng scooter na to. At nagbibigay dito ng modernong disenyo at naka-radial tubeless na rin. At may kabuwang sukat na 80 by 90 R14. At ang rear tire size naman ay 90 by 80 R14. Sinusuportahan din itong motor ng matitibay na klase ng suspensions nito. Gaya ng pagkakaroon nito ng front telescopic fork suspensions at may swing arm with single-sided shock absorber naman para sa rear suspension. Pagdating sa safety measure, nilagyan itong motorsiklo ng isang makapit na braking system, isang single disc type sa front na may single piston caliper brake at habang naka-drum brake type naman ang nasa likuran. Para sa powertrain o makina nito, ang two-wheeler bike na ito ay nilagyan ng hanggang sa 110 cubic centimeter na displacement capacity. Naka-air-cooled type na cooling system, may 4-stroke single cylinder at naka-single overhead camshaft na engine. Naglalabas ito ng maximum output na umaabot ng 8.34 horsepower at maximum torque na 8.34 Nm. Ang workhorse na ito ay isinama sa isang maasahang variable transmission na CVT type at gumagawa ng hanggang sa kabuuang bilis na umaabot ng 100 km/h. Panghuli, makakakuha ka rin ng pass switch para sa kaligtasan at engine check warning nito. At may starting option itong motor na electric push start at kick starting. Bagamat napakaliit na klase ng motor ay naglalaman naman ng mas malaking fuel tank capacity na umaabot ng hanggang sa 5.3 liters na full tank. At kumukonsumo ito ng hanggang sa 40 to 50 km per liter naman. Pagdating sa dimension, may ground clearance size itong motor na 11.5 cm at tumitimbang ng hanggang sa 98 kg. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 59,990 pesos sa Philippine market. TBS XL100. Sa kaangangang milyahe nito at mababang gastos sa pagpapatakbo, ang TBS XL100 ay talagang isang practical na commuter na motorsiklo na mabibili mo sa Pilipinas ngayon sa abot kayang presyo. Ay nag-aatid ng pangkalahatang gamit sa araw-araw na klase ng isang transportasyon na may 2 gulong, isang malapad na front footboard at madaling sakyan ng kahit na sinong mga nagnanais, mapababae man o lalaki at may edad na mga kababaihan. Nagmula sa isang Indian manufacturer at kinikilala bilang isa sa pinakamurang paketeng motor dito sa bansa. Ang bike na ito ay ginawang available gamit ang isang standard na variant na nagre-retail sa halagang 31,900 pesos lang. Meron itong mga pangunahing features gaya ng halogen headlamp at tail lamp na naka-analog gauge naman ang instrument meter panel gauge nito. Para sa mga impormasyong makikita natin sa pagpapaandar nito, nilagyan din ito ng split type na klase ng upuan na medyo malapad at nagbibigay ng komportableng pagsakay para sa rider at sa back ride nito. Bilang bahagi ng pagiging practical nitong XL100, binibigyan daan ka nitong mas palakihin ang space o alisin ng upuan sa likuran upang ma-maximize ang kapasidad kapag may mga ikakarga ka dito, lalo na kung mga kargo, ilang gamit o bagahe. At ang disenyo nito ay nilagyan din ng kaunting graphics design sa external na nagbibigay dito sa motor ng kaunting buhay. Pagdating sa makina nito, itong commuter bike ay pinapagana ng isang 100 cubic centimeter displacement capacity na naka-air-cooled type na cooling system at may 4-stroke single overhead cam engine na nagpapalabas naman ng maximum output na 4.3 horsepower at maximum torque na 7 Nm.
Ang makina nito ay ipinares sa isang CVT type transmission na kinokonekta ng isang belt. Meron itong sapat na bilis na umaabot ng 58 to 60 km per hour. Hindi na rin masama kung ito ay gagamitin mo lamang din naman sa pang daily commuting o panghakutan. Meron itong fuel tank capacity na 1.3 liter at kumukonsumo ng 60 km per liter. Makukuha mo rin ang mga pangunahing kaligtasan sa mga biglaang pagpipreno gamit ang mga braking system nito na may 80mm drum brake type na braking system sa harap at isang 110mm drum brake naman sa likuran para sa sapat ng lakas ng pagpipreno upang hindi ka mabangga o bumangga sa kung saan-saan. Meron itong kabuuang sukat ng mga gulong na 16 na pulgada at may ground clearance itong motor na 15.5 cm at ang seating height nito ay nasa 77 cm. Sa kabuuang presyo, ito ay nakakahalaga ng 31,900 pesos ngayon. SYM Bonus 110. Madaling sakyan, paganahin at practical na klase. Ang SYM Bonus 110 ay isang mahusay na kapartner para sa mga nagmamaneho sa loob ng lungsod, gamit ng ilang mga commuter na gustong makatipid sa pang-araw-araw na biyahe. Sa kabuuang presyo nito na 47,800 lang, ang commuter bike na ito ay mukhang simple pero may sporty graphic design. Sa mga gilid ng body, fender at ilang garnish, halogen ng headlamp at adjustable pa. Meron din itong kasamang indicator light sa harap. At sa likod naman ang naka-bulb na tail lamp nito na kahit papano ay bibigyan ka na rin ng mas maayos na visibility at liwanag sa madidilim na kondisyon. Ang Bonus 110 ay may kasamang analog instrument meter panel gauge na nagpapakita ng speedometer, odometer at fuel gauge para sa mga impormasyon habang umaandar ito. Ang pagsakay sa motor ay sa pamamagitan ng upright position habang nakasampa dito upang nang sa ganun ay magkasya pa ang isa pang pasahero na may komportabling seats sa isang tuwid na upuan nito. Habang nakahawak ang driver sa mga handle na may kasamang opsyon o control ng mga switch sa pagpapaandar, pati na rin ang pass switch para sa kaligtasan. Kasama ang mga brake na nakadisc sa front at rear drum brake naman na type na klase ng mga braking system nito, na binalutan ng isang pares na 17-inch na gulong nito sa harap at likod, habang sinusuportahan ng bounce nito kung may dadaan sa mga humps o malulubak sa pamamagitan ng pagkakaroon nito ng mga suspensions gaya ng naka-telescopic fork sa front at isang solong swing arm na may shock absorber para sa rear suspensions nito. At ang nagpapagana sa motor na ito ang naka Euro 3 compliance na makina nito na may 110 cubic centimeter displacement na engine na naka single cylinder 4-stroke, air-cooled na cooling system at naka-gasoline type. Ang powertrain na ito ay isinama sa isang 4-speed manual gearbox at tumatakbo sa bilis na 80 to 85 km per hour. Meron itong sapat na laki ng fuel tank na may 3.8 liters para sa pang-araw-araw na gamit na kumukonsumo ng 45 km per liter. Ang seating height nitong motor ay nasa 77 cm at may ground clearance ito na 16 cm. Meron itong kabuuang bigat na 98 kg at nagkakahalaga ngayon sa Philippine market ng 52,800 pesos lamang. Ay ang Skygo Hero 125. Sa pagkakaroon nito ng agresibong itsura, may mga graphics design na nakakaagaw ng atensyon at may kakayahang makina sa loob ng kalsada. Ito ay dinadala ng isang two-wheeler bike na tinatawag na Skygo Hero 125. Ang Skygo Hero ay ang entry ng commuter bike ng brand na perpekto para sa pang-araw-araw na pagsakay o kahit para sa iba pang mga layunin gaya ng pagninegosyo o partner sa bawat biyahe. Nilabas ng brand ang kanilang underbone na may pagka-dual sport na motorsiklo na klase na gaya nito. Sa kabuuang presyo lang na 50,000 pesos. Ang China-made bike na ito ay may hexagonal headlamp, well-curved na upuan at isang informative instrument cluster na nagpapakita ng speedometer, odometer at fuel gauge. Kasama sa iba pang mga kapansin-pansin na makikita sa motor na ito ay ang hydraulic telescopic fork sa suspension sa harap. Habang ang likuran naman ay may mga hydraulic coil spring, shock absorber
para sa maayos na pagpapanatili ng komportableng pagsakay, lalo na kapag maidadaan mo ito sa baku-bakong kalsada. Meron itong mahabang front fender na umaharang upang hindi tumalsik direkta sa engine o sa rider ang anumang putik. Para sa safety measure, ang Skygo Hero ay sinamahan ng isang front disc brake at isang drum brake type sa likuran na mapapakinabangan lalo na sa emergency braking. Ginamitan din ito ng parehong malalagkit na klase ng gulong na may kabuuang sukat na 17-inch. Available din ng pass switch dito at low fuel indicator para sa ilan pang bagay. Mapapagana ang motor sa pamamagitan ng kick starting at push start system. At ang nagpapagana dito ay ang makina nito na 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke air-cooled na cooling system at nakakonekta sa isang semi-automatic transmission type na naka 4-speed at gumagawa ng maximum output na 8 horsepower sa kada 7,500 RPM at maximum torque na 8.5 Nm sa kada 5,000 RPM. Ang bilis nito ay umabot ng 100 km/h at matipid na rin kumonsumo ng fuel at kayang kumarga ng fuel tank nito ng hanggang sa 3.7 liters at kumukonsumo ng 40 km/liter. Para naman sa dimension, ang commuter bike na ito ay may ground clearance size na 15 cm, habang ang seating height nito ay nasa 77 cm. Ang kabuuang bigat nito ay nasa 100 kg at kayang upuan ng hanggang sa 5'2" ang height. Nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng hanggang sa 50,000 pesos dito sa bansa ay ang Motorstar Moto R155. May pagka-AG style at quality performance. Samahan pa yan ng magandang body build ay mukhang kumpleto na itong Motorstar Moto R155 ay nagpapakita ng super moto style na itsura. Medyo flexible na katangian sa magarang pormahan. Ito'y nagkakahalaga sa presyong 58,000 pesos lamang. Ang commuter bike na ito ay dinisenyo sa Italy at may mga premium na sangkap gaya ng matatangkad na klase ng mga suspensions na nagbibigay sa motor ng mas mataas na ground clearance, isang tuwid na upuan para sa 2 tao kasama ang makakapal at malalaking mga gulong nito. Ang mga kapansin-pansin pa dito sa commuter bike ay nilagyan ng mga disenyong pang-rugged at mala off-road ang katangian. Sa pagkakaroon ng undercover engine, mahabang front fender at naka-high mount na muffler para sa maayos at ligtas na paggamit sa loob at labas ng kalsada. Ang iba pang mga features na makikita mo sa motor na ito ay ang naka-halogen type na headlamp sa harapan, adjustable, mga signal light indicator at isang tail lamp, kasama ang high front fender, slim type na seat at rack para sa sabitan at talian ng mga gamit sa likod nito. Mayroon din itong instrument cluster para sa impormasyon sa pagmamaneho at ang 26 cm na ground clearance nitong Moto R155 ay mas bumabagay sa mga taong naghahanap ng mas trail at adventure ride. Meron itong gulong na magkapares na idinisenyo para sa mga lupain. May kabuuang sukat sa front na 100 by 80 R17 at rear tire size na 130 by 90 R15. At tungkol naman sa setup ng suspensions nito, ang motorsiklong ito ay nilagyan din ng isang upside down o USD na front fork suspensions, habang ang rear suspension naman ay naka-monoshock mula sa Showa, isang kilalang manufacturer ng high performance na automotive motorcycle at outboard suspension system na matatagpuan sa Saitama, Japan. Kaya paniguradong matibay yan. Pagdating naman sa pagpipreno, hindi ka rin mangangamba lalo na sa emergency braking. Nilagyan kasi ito ng isang malaking disc brake sa front at isang disc brake din sa likuran. Ang magpapagana naman sa motor na ito ay ang isang 150cc single cylinder 4-stroke liquid cooled na gasoline engine na makakapaghatid ng maximum output na 11 horsepower at 9 Nm ng torque. Ang power plant na ito ay isinama sa isang 5-speed manual gearbox na gumagawa ng bilis na 105 km/h. Meron itong sapat na dami ng fuel na mas magugustuhan mo rin.
dahil kahit saan man gamitin o pang travel ay siguradong tatagal din. Kaya nitong kumonsumo ng hanggang sa 40 to 45 km per liter sa fuel tank capacity nito na 6.5 liters. Pagdating naman sa kabuuang sukat nitong Moto R155, ito ay may kabuuang bigat na 127 kg at may seating height na 80 cm. Dito sa bansa, ang kasalukuyang presyo nito ay nagkakahalaga ng 58,000 pesos lamang. Ang Yamaha YTX. Simulan ang iyong negosyo gamit ang Yamaha YTX 125. Hindi na lamang ito nare-rate bilang isa sa pinakaabot kayang motorsiklo sa lokal na merkado sa Pilipinas, kundi pati sa pagiging maaasahang motor sa pang-araw-araw, hanap buhay at marami pa. Dito sa bansa, ang Yamaha YTX 125 ay available lamang sa isang variant sa abot kayang presyo na 57,000 pesos. Kasama sa mga pagpipilian na klase ng mga kulay nito ay ang asul, pula at itim na color variant. Ang motorsiklong ito ay nagdadala din ng pangunahing sangkap at gamit sa pagsakay, kabilang ang isang halogen type na headlamp, pati mga ilaw sa likuran at mga turn signal light indicator, at analog gauge meter panel para sa ilang impormasyon na kinakailangan natin para malaman ang bilis, milyahe at konsumo nito. Kasama rin ang makapal na upuan nito na kayang sakyan ng hanggang sa 2 tao na may kasama na ring rear grab bar na pwedeng hawakan o di naman kaya pagtalian ng mga gamit na ikakarga mo dito. Nilagyan din itong motor ng matitibay na klase ng suspension subok sa Japanese brand na kahit ganong kalaki na bigat ang ikakarga ay kakayanin sa pamamagitan ng ikinabit na front telescopic fork suspension at double coil spring sa likurang suspensions. Para naman sa malakasang kargada at hatawan, ang nagpapagana naman sa motor na ito ay ang isang 125cc engine nito na naka single cylinder, 4-stroke 2 valves single overhead camshaft at may air-cooled type na cooling system na gumagawa ng 8 horsepower sa kada 7,000 RPM at 10.2 Nm sa kada 4,500 revolution per minute. Ang wheel na ito ay pinares sa isang pare-parehong mesh na may 4-speed manual transmission type na nagbibigay dito ng bilis na humigit kumulang sa 100 km per hour. May malaking fuel tank capacity din itong motor na umabot ng 7.6 liters na full tank at kayang kumonsumo ng hanggang sa 45 to 50 km per liter. Kadalasan dito sa bansa, ginagawa itong pampasahero at kinakabitan ng sidecar para sa additional na cargo nito at upang mas lubos na mapakinabangan. Meron itong mga gulong na may sukat na 17 pulgada sa magkabilaan at nilagyan din ng malakas na braking system para sa kaligtasan na parehong naka-drum brake type sa harap at likod. At para naman sa iba pang mga safety features, nilagyan din itong motor ng isang pass switch at mga side reflectors pang karagdagang visibility. May kabuuang sukat pagdating sa kanyang seating na 80 cm at ground clearance size na 17 cm. Tumitimbang ito ng hanggang sa 114 kg at nagkakaalaga ang kasalukuyang presyo nito dito sa bansa ng 57,900 pesos lamang. TVS ROX 125. Ang nakababatang estilo at agresibong disenyo nito na sinamahan ng isang pino at malakas na makina na naghatid ng masaganang dynamics sa bawat hataw at arangkada ay ginagawa ng TVS ROX 125 na isang kapaki-pakinabang na klase ng commuter bikes sulit na bilhin para magamit sa pang-araw-araw na sinamahan ng pagka-practical na klase. Dito sa Pilipinas, ang two-wheeler bike na ito ay ginawang available sa isang standard na variant lamang na nagre-retail sa halagang 59,900 pesos. Kasama sa mga karaniwang features ng commuter bike na ito ay ang mga paunahing gamit gaya ng halogen headlamp at tail lamp na kinakailangan natin sa madidilim na visibility. At ang isang analog gauge na nagbibigay ng readout habang nakasakay ka sa isang simpleng motorsiklo na may underbonus segment. Ang TVS ROX ay ang isa sa mga paunahing modelo mula sa Indian Aviation na may sulit at affordable price tag. Meron itong matitibay na suspensions at chassis na kinakailangan ng isang motorsiklo para mas maging balanse at maayos ang pagmamaneho lalo na sa malulubak na kondisyon.
Ginamitan ng telescopic fork suspension sa harap at monotube shock absorber with coil spring na may sub-tank na kasama naman sa rear suspension nito. Mayroon din itong disc brake sa harap at drum brake naman sa likuran gulong para sa maximum at matibay na kapit sa oras na panahon ng mga momentum ng pagpepreno. Kasama ang dalawang gulong na may kabuuang sukat na 17 pulgada. Ang makina nitong motor ay gumagana sa pamamagitan ng 125cc displacement capacity nito na may kasamang 4-stroke, single cylinder, single overhead cam at compression ratio na 9.3:1. Nakadikit ito sa isang semi-automatic type transmission na nagbibigay ng maximum output dito ng 9.8 horsepower at 9.8 Nm of torque. Ang nagagawang bilis nitong motorsiklo ay umaabot ng 105 km/h at may katipiran din sa fuel dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 40 kilometro at may fuel tank capacity na 4 liters. Meron itong ground clearance size na 15 cm at nagkakahalaga sa bansa ng 59,900 pesos. So ngayon kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka pa-comment ng iyong opinion o pa-like na rin ng like button sa ibaba pagkatapos ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, matangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pa video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!